Ito na yung pump motor guys na binlog ko nung nakaraang araw na may problema. Mataas ang kanyang ampere. Pero kung makikita mo dyan guys, yung coil niya, wala namang problema, walang sunog. Nagtataka lang talaga ako dahil bakit ang taas ng ampere tapos hindi naman sunog yung coil. Kung makikita natin guys, oh, intact pa yung coil niya. Wala talagang problema. Pati yung capacitor, pati yung centrifugal switch. Talagang chinek ko talaga isa-isa. Pati yung capacitor, may reading naman yung capacitor, okay naman. Ito kasi yung ano, yung isang motor guys, nakapareho niya. Iyan kasi yung centrifugal switch guys, oh, yung inano ko. Inano ko ng flat screw. Pag gaganon siya guys, mag-open ang contact niyan. Ibig sabihin, mag-open ang starting tapos gagana ngayon ang running. Yun kasi ang trabaho ng centrifugal switch. Pag mag-open siya, pag mag-open ganun, mag-open ang contact, ikakat niya ang starting. Tapos ngayon, gagana ngayon ang running coil. Yun kasi ang trabaho ng centrifugal switch. Yan naman yung sa ano guys, sa setting sa 230 volts at saka sa 115 volts. Pag ganun kasi ang setup guys, nakatuon siya sa 220 volts. Mayroon din kasi siyang arrow kung makikita natin. Ngayon guys, kuna natin ng resistance ang dalawang cable, no? Naka-setting siya sa ohms, yung plump meter natin. I-try natin kung ilang ohms ba siya. So mayroon siyang 5.4 ohms ang ating motor, yung kapareha niyan. 5.3 ohms. So ibig sabihin, yan ay naka 220 volts. Dahil pag mababa pa dyan, ibig sabihin naka 110 volts. I-try natin. Yan, no, kung makikita natin, 1.4 pag nakababa siya, no. 1.5 pag nakababa. Pag nilagay natin sa baba ang setting. Pag ilagay mo yan sa taas, magiging ano yan, 5.4 ganun. So ibig sabihin, yan ang 220 volts na setting. Pag mataas kasi ang ohms, ibig sabihin yun ang mataas ang voltage na dapat gamitin. Pag mababa ang ohms, yun ay mababa na voltage din ang gamitin. Kung makikita natin. Ngayon, i-try natin kung ilang ohms. Dilipat kasi natin 5.4. So 5.4 or 5.3, yun yung para sa 220 volts natin.